Hello guys! Welcome to my channel. It's me, Sherry, isang OFW domestic worker na nagmula sa UAE, pumunta ng Romania at ngayon nasa Amerika. So pag-usapan natin guys yung karanasan o totoong trabaho ng isang OFW domestic worker. Based lang po sa experience ko. So ngayon, I'm in the hand of Romanian-American couple. So, yun ang mga employer ko ngayon. So, let's move on sa karanasan o totoong trabaho ko noong andun pa ako sa UAE. So, anong totoong trabaho ng isang domestic worker? Ang trabaho ng isang domestic worker sa bansang Middle East, magluto, maglinis, mag-alaga ng bata. So, hindi lahat ng nagpunta ng Middle East bilang isang domestic worker is nag-alaga ng bata. Kadalasan man is may bata talaga. Pero may ilan-ilan na hindi sila nag-alaga ng bata. Yung iba, naglilinis lang sila. Yung iba, tagaluto lang sila. So, ang sa akin is naglilinis ako, nag-alaga ng bata. So, yung trabaho ko is linis ng kwarto ng amo ko. Kasi yung amo ko dati is nakitira lang siya sa mga magulang nila. So, ibig sabihin is, yung amo kong lalaki, at saka yung bahay ng nanay niya, so doon sila tumira. So, yung bahay ng nanay, may katulong dalawa. Tagalinis, at saka tagaluto. So, may kasama akong dalawa. So, pag may kasama sa bahay, reality sa Middle East, alam nyo na yan. Tapos yung sa akin is bata at saka naglilinis at naglalaba, nagpaplansya. Yun ang trabaho ko. So, medyo hindi easy sa akin kasi maliit pa yung bata. Nung pumunta ako doon sa kanila, 1-year-old ang bata, panganay. Tapos nung 1 year ako sa kanila, nanganak na naman ulit yung babae. Yun. So, hindi basta-basta, ang hirap para sa akin. Tapos andun pa sila sa pangalawang palapag, yung kwarto nila. So, yun ang trabaho ko. Bata, tagalinis, laba, plansya. Yun. At ang tanong din, magkano ang sahod? Yung sahod sa Middle East, yung offer dati, ngayon nag-iba. Diba, sabi nila is, na-approve na yung $500. So, dati, 2021 ako na-deploy doon sa UAE. Hanggang 2023 ako mahigit doon. Is $400. Ang sa akin is, hindi nag-increase sa akin. Simula first month of my salary hanggang umuwi ako ng Pinas, yun lang ang, yung sahod ko, $400. Pero, hindi lahat na ganun, amo. Yung may ibang amo, may kakilala ko doon, may kakilala akong kabayan, hindi ganun. Yung iba, lalo na, hindi sila first timer, medyo matagal na sila sa amo nila, is, nag-increase na sa kanila. Ang sa atin, yung first timer is, sa basic salary lang tayo, kadalasan. Bihira lang yung mag-increase ng amo. Yung pag mag 1 year ka, increasean ka.
Iba talaga sila. Pero okay naman yun. Kasi libre na yung personal gamit mo, yung lalo na sa mga hygiene. Oh, libre na. Pero hindi lahat din. No. Hindi lahat ng needs natin is i-provide nila. May iba kasing amo na kailangan pa hingian, tsaka pa magbigay. Tapos, may ibang amo din na kahit hindi ka nang hingi, binibigyan ka ng pangangailangan mo. Kasi siguro, alam na nila yung mga needs natin, syempre. Iniisip nila lagi yung katulong nila na palaging healthy kasi mahirap magkasakit pag may alagang bata. Yan ang problema. Tapos yung amo ko is ganun. Kailangan ko pa hingian ng lalo na yung gamot. Yun ang problema sa akin. Pero yung ugali ko, ayaw ko talaga manghingi. Ewan. Kung may pera lang ako, lalo na yung amo ko ganyan ugali niya, kailangan pahingian. So, kung may pera ako na lang bibili. Hanggang tinapos ko yung kontrata ko dati, 2 years mahigit. At saka, ipaalam ko sa inyo, yung visa doon sa UAE, yung visa talaga doon is nakalagay talaga housemaid. So, pag housemaid, yun na talaga. Iba dito. Pag-uusapan natin soon yung visa dito sa Romania at saka dito sa USA. Kasi soon, i-share ko sa inyo yung processing ko from Romania to USA at ano yung visa ko sa Romania, ano din ang visa ko dito sa USA kasi magkaiba. At thank you for watching. God bless you. Bye-bye mga katulad ko na isang domestic worker. Ingat kayo.